magkaaway, sinalakay ni Nabana ang isang nayon para mamugot. Nagkaroon ng madugong labanan at napahiwalay siya sa mga kasama. Dahil tinutugis ng mga kaaway, naisip niyang tumalon sa ilog at magpatangay sa agos. Nakarating siya sa isang kaaway na nayon at nakita ni Onawa na dagling umibig sa kanya. Nag-iisa noon si Onawa dahil nasa pamumugot din ang ama at mga kanayon. Nagsama si Nabana at Onawa bago umuwi ang mandirigma. Nabuntis si Onawa at para mailihim ang nangyari ay ipinaanod sa ilog ang sanggol na si Gasinga. Kasma ang mga handog sa kanya ni Bana. Mabutit na sagip ang sanggol ni Mangom Ombaliyon at pinalaking isang mahusay na mandirigma. Si Bana naman ay nanligaw sa magandang sila Gunawa. Ngunit ang gusto ng ama ng babae ay ipakasalito sa sinumang makapapatay sa higanteng si Lidawa. Marami ng mandirigmang nabigo na mapugot ang ulo ni Lidawa. Nabalitaan din ni Gasinga ang kondisyon nila Gunawa at nagpasyang lumaho. Nagdala siya ng alak sa nayon ni Lidawa at hinamon ang lahat ng inuman. Nang malasing si Lidawa, pinugot ni Gasinga ang ulo nito at dinala sa bahay nila Gunawa. Ipinabalita ang kasal ni Gasinga at Lagunawa. Nagalit si Bana sa nangyari at nagsadya sa bahay nila Gunawa. Inmon niya ang hindi nakikilalang anak. Nag-isip ng paraan sila Gunawa para mapigil ang labanan. Binigyan niya ng pagsubok ang dalawa. Nagwagi sa pagsubok si Bana, ngunit kinain ng malaking saw si Gasinga. Ipinasyang iligtas si Gasinga, pati si Mangom Ombaliyon ay dumating. Nailigtas ni Bana si Gasinga at nakilala ang anak. Sa dulo, nagkaroon ng dalawang kasalan. Binalikan ni Bana si Onawa para pakasalan. Ikinasal din si Gasinga at Lagunawa.